walang ceasefire. Yan ang sinabi ng ating Armed Forces of the Philippines kahit na merong amnesty. Mga Ochero, yan ang balita kanina na gusto nating i-highlight. Kasi marami nagsasabi na si PBBM daw ay dahil pumayag ng amnesty. Pro-CPP, NPA na raw siya. Ano ba naman yun? Wag naman gano'n. medyo ang tanga lang. Diba? Ang weird. Pero basahin natin yung balita. Ito, okay. Yeah. Ang sabi ng AFP natin, wala raw ceasefire sa kabila ng amnestia sa mga rebelde. Ayun ang sinabi. Ang background nito, mga kutsero. Ayun nga, dahil nagbigay ng amnestia si Presidente Bongbong Marcos sa ating mga rebelde. Sa lahat ng rebelde actually. Hindi lang sa CPP. Maraming rebelde. MNLF, MILF, Alex Bongkayaw Brigade, RPMP. Basta yun. Marami silang mga binigyan ng amnesty. So, dahil dyan, na-label si Presidente na binabaliktad na raw niya yung kanyang posisyon sa NTF-ELCAC. Ba naman yun? Naman ganun. medyo ang tanga lang kasi. Kasi, ang marami nagsasabi niyan, yung mga hyper na mga DDS, yung mga, ewan ko. Basta yun, mga hyper DDS ang nagsasabi niyan. Pero kasi, kung ire-rebat natin yun, si Presidente Duterte nga, ganun din ang ginawa eh. Philippine President approves amnesty program for rebels. Siya rin naman gumawa ng ganyan. So, ibig sabihin, pro-CPP, NPA na si Presidente Duterte? Well, kaibigan doon niya yun. Pero I don't think, at least during the term ni Presidente, nung mga latter part na ng kanyang termino, mga 2018, 2019, masasabi nyo na pro-CPP, NPA si former President Duterte. And ganoon din si President Bongbong Marcos. Actually, tinuloy nga niya yung NTF-ELCAC eh. Diba? Di naman niya tinanggal. Nakita niyo yung halaga ng NTF-ELCAC. Itutuloy lang yung NTF-ELCAC. Ito po, parte na rin, naging parte ng programa ng NTF-ELCAC. Kaya nga ang daming rebel surrenderies eh. Oh. But anyway, ito nga yung balita ng ating AFP kanina. Walang ceasefire sa kabila ng amnestia sa mga rebelde. Yan ang sinabi ng ating AFP. At basahin natin yung balita. Walang magiging ceasefire at magpapatuloy ang laban kontra sa insurgency sa kabila ng amnestiyang iginawad sa mga rebelde ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi ni Armed Forces of the Philippines spokesperson nitong Sabado, Nobyembre 25. Ayon kay Colonel Medel Aguilar, magpapatuloy ang AFP sa mahigpit na security protocols upang masiguro ang kaligtasan ng mga komunidad, lalo na sa mga lugar na nasa ilalim pa rin ng impluwensya ng mga teroristang grupo. So, kailangan mo talagang bantayan. Mga kotsero, kasi we can expect na magkakaroon ng opensiba itong CPP, NPA. Para ipakita nila na may lakas pa sila. Malakas pa kami o papatay kami ng mga sibilyan. Ganun. May lakas pa kami o papasabugin namin tong gantong truck. Yan. Diba? So terrorist. Terorista yung datingan. And they need to do that. May mga reports nga na ang sinasabi, bumaba na raw yung kanilang membership from a 25,000 members strong noong 1987, bumagsak na po sila to 2,000 o 4,000, if I'm not mistaken. So, kailangan nilang ipakita na may puwersa pa sila kahit konti, kahit sa toong buhay wala na. Yun. It's all for show, mga kotsero. Tapos sabi, while we are offering this opportunity for them to return to the fold of the law, we will continue to exert pressure. Tuloy-tuloy lang daw ang opensiba laban sa CPP, NPA, NDF. We will continue to conduct security patrols kasi yung encounter po, nangyayari naman ito dahil sila ay naandyan at lumalaban. Ito nga naman. Magpapatuloy yung patrolya ng ating armed forces. Kasi nga naman, nangyayari daw yung mga enkwentro
Dahil nandun sila at lumalaban. Di ba habang nagpapatrolya sila, biglang aatake yung CBP, NPA, o di, andiyan kasi kayo eh. Kaya nagkakaroon ng enkwentro. Ay, naku. Ani ni Aguilar, nagsagawa ang pamahalaan ng community support programs upang hindi lamang mapaalis ang mga komunistang grupo, kundi masiguro rin ang kapakanan ng mga residente. Alam naman natin, ito na yung programa ng NTF-EL, di ba? Yung kanilang barangay development program na kapag ikaw ay nadeklara na insurgency free, bibigyan ka ng suporta ng gobyerno, 20 million pesos yata. I forget yung exact amount, but I think it's around 20 million pesos per barangay na madedeklara na insurgency free. So, yun yung sinasabi nating support program. Sino yung community support programs? Okay, upang hindi lamang mapaalis ang komunistang grupo, kundi masiguro rin ang kapakanan ng mga residente. Because if there are issues that are left unanswered or unresolved, these are very issues that the CBP-NPA are exploiting to agitate our communities against the government. Yun. In fact, actually, meron akong interview na napanood tungkol dyan. Ito po, sinabi sa isang interview kay Chel Jokno ng CNN. Kasi nung nabalita yung amnesty, syempre, hindi mapigilan magkomento ng mga ibang dilawang pink, di ba? Hindi nila mapipigilan ng kanilang mga sarili. So, meron nag-interview kay Chel Jokno. At tingnan natin kung ano yung sinasabi niya tungkol dyan. Pupuntahan ko lang yung aking mga files. Kasi, ayun na nga. Ito raw kasi yung issues. Si Chel Jokno, sinasabi niya kung ano yung issues. Pero I'm not sure if it is accurate. Hindi ako sure kung accurate yun. Kasi syempre, he's a biased source. Alam naman natin kung gaano ka-bias si Chel Jokno, di ba? So, I'm not sure if he really means to educate kung ano ba talaga yung ibig nangyayari sa, what do you call this? Nagalit na nanggagaling nga daw sa mga rebelde. Panoorin natin to. Joining us now for a deeper look at these issues is Attorney Chel Jokno of the Free Legal Assistance Group. Attorney Chel, thank you so much for joining us. Previous administrations have already issued their own amnesty proclamations. How is this any different? Yes, in fact, I think we are the only country in the world that has had more than 20 amnesty proclamations since the 1940s. And yet, what's sad is that armed conflict is still here and it hasn't really been addressed. Probably because amnesty by itself is really not going to solve the problem. If the rebels who avail of amnesty come back from the hills and yet face the same social problems that they had that gave them that impetus to go to the hills, then it really is not going to solve anything. It won't solve anything. So what should the government do to be able to resolve the social ills that brought these rebel groups to the hills? Amnesty is a positive step. I think it's something that has to be done in terms of making sure that those who were part of rebel groups will no longer be held criminally liable. Mm-hmm. But as I said earlier, we have to recognize everyone's freedom of belief and opinions, especially on political matters, without any kind of reprisal or retribution. And that requires that in addition to amnesty, so funny. There also must be a comprehensive peace plan that is pursued by government, I believe. So, Attorney Chel, really an honest effort to reconcile all these rebel groups. But of course, the President also issued Executive Order number 47, which is amending EO number 125 series of 2021 for the creation of the National Amnesty Commission. How soon will this commission be formed and how soon? Okay. Ang sinasabi ni Chel Jokno, mga konsyero, kailangan daw ng sincere effort galing daw sa ating gobyerno para mag-pursue ng kapayapaan. Kasi kahit daw magbigay ka ng amnesty diyan,
Kung ang babalikan daw nila social ills, yung social ills, kahirapan. Yun lang naman yun eh. Kahirapan, injustice, quote-unquote. Alam niyo na yung litanya ng ano. Yan yung laging ginagamit ng CPP, NPA, NDF. Napalusot para gawin nila yung mga krimen nila. Hanggat di raw nare-resolve yun, wala raw mangyayari. But alam nyo, mga kotsero, hindi ba sincere effort yung pagbibigay ng amnesty? Imagine, gumawa ka ng krimen under the name of your political ideology. Gumawa ka ng krimen dahil naniniwala ka na kailangan ibagsak ang democratic system natin sa Pilipinas at kailangan palitan ng komunismo. Pumatay ka ng tao, nang biktima ka ng mga sibilyan, diba? Nanira ka ng mga negosyo, nang i-extort ka ng pera, dahil sa paniniwala mo, extortion through revolutionary taxes. Dahil sa paniniwala mo, na dapat ibagsak ang gobyerno. Hindi ba act of good faith yung amnesty? Kung yun pa lang kung yun lang ang pag-uusapan natin eh. Dapat kung deserve at deserve lang ang pag-uusapan. Mukhang deserve yatang makulong or much worse netong mga teroristang grupo na to. Kung deserve at deserve lang. Kaso hindi eh. Binibigyan sila ng gobyerno ng pagkakataon para mamuhay ng tahimik. Papatawarin ang kanilang mga nagawang kasalanan kung sila ay susuko. Tapos parang sinabi pa ni Chel Jokno na parang dito. Dapat hindi pigilan yung mga tama ba? Ano pagkakaintindi doon sa sinabi niya? That requires that in addition to amnesty, there also must be a comprehensive peace plan. That is, rebel groups will no longer be held criminally liable. Okay. But as I said earlier, we have to recognize everyone's freedom of belief and opinions, especially on political matters. Ayun, irespeto daw ang freedom of political belief. Wala namang kumukontra sa sa ideolohiya ng komunismo sa Pilipinas. Pinipigilan ba kayo maniwala sa komunismo? Hindi. Ang pinipigilan, yung ginagawa yung effort ng mga makakaliwang grupo na ibagsak ang gobyerno. Yun ang pinipigilan. And alam naman natin, mga kotsero, na ang Estado, ang gobyerno ay kailangan protektahan ng Estado. It's just how it is. That's the law. That's the Constitution. Ganun lang naman kasimple yun. Wala namang nagsasabi na kapag ikaw ay naniwala sa komunismo, dapat kang bitayin. Walang ganun. Ano ang kailangan parusahan? Kapag ikaw ay naniniwala na dapat ibagsak ang ating gobyerno para magtatag ng isang rehimeng komunismo. Tapos, para mangyari yun, manghihikayat ka ng mga sibilyan para gawing pambala sa inyong napakawalang kwentang gera. Yun lang naman yung kinokontra ng gobyerno. Yun ang pinipigilan. Yung act, not the belief. So, it's so weird. It's weird na sinabi to ni Chel Jokno. Kasi abogado naman siya, alam niya yan eh. But syempre, I mean, even if you're a lawyer, kung meron kang mga biases sa yung mga political belief, ganun talaga yan. Yun ang sasabihin niya talaga. Wala tayong magagawa doon. So, sabi niya, kulang pa raw yung amnesty. But I think, mga kotsero, through the barangay development program, sa pamamagitan ng programa na ino-offer para sa mga rebel surrenderies, binibigyan pa nga ng negosyo binibigyan pa ng kung ano-ano ng ating gobyerno para lang sumuko. Hiwalay pa yan sa amnesty Hiwalay pa yan sa amnesty. Para lang sumuko. It's more than enough. Sapat na yan. Kung tutuusin. Tsaka ito, yung mga NPA, total naman, may pinaglalaban kayo, ba't nila lang kayo sumali sa AFP? Ipaglaban nyo ng tunay ang ating bansa. Ng legal at nasa tama. Ganun naman yung AFP natin Sinabi rin ni Medel na patuloy na sinusuportahan ng pamahalaan ang mapayapang resolusyon sa mga rebelde sa mahigit 5 dekada na.
Isa sa mga programang inaalok sa mga rebel returnees ay ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program, ECLIP, na layong magbigay ng financial at livelihood assistance kasama ang kanilang mga pamilya sa pagbalik sa kanila sa lipunan. Yun yung sinasabi ko kanina. May programa na. Susuportahan na lang. Eh, ang problema, yung mga taong katulad ni Attorney Chel Jokno na nanghihikayat pa na parang, hindi, kulang pa yan. Laban pa kayo, laban. What the hell? Get on with the program, guys. Get on with the program. Tigilan nyo na yung panghihikayat sa mga Pilipino para gawin yung bala sa ideology nyo. Hindi na tama yan. Wag na ganun. Lahat naman ng ito is para maging payapa ang ating bansa, sabi niya. We know that if we will be able to win back more 400 personalities facing the charges, plus their supporters, this will be a big win in our effort to achieving peace in our country. Okay, sinabi ni General Medel na spokes ng Colonel Medel pala. Colonel Medel na spokes ng ating Armed Forces of the Philippines. So, alam niyo mga kotsero, sa akin, I think it's about time. 50 years is too long. Masyado nang matagal ang 50 years. At total naman, paubos na rin ng CPP, NPA, NDF. It's about time na higpitan na natin ng noose, kumbaga. Higpitan na natin ng noose dyan. Tapusin na yung tapusin na to. At puwersahin sila ng lumaban sa legal na paraan. Paano yan? May mga party list naman silang existing. O doon kayo may pagbakbakan sa plenary. Diba? Although, syempre nata-turn off na rin yung mga tao sa left-leaning groups tulad ng Makabayan Bloc. Kasi alam na meron silang kalokohang ginagawa sa kanilang mga budget. Diba? Meron nga tayong very, very active call na wag na iboto itong Makabayan Bloc for the 2025 elections. Before, 5 sila. Ngayon, 3 na lang. Baka naman sa 2025, gawin na lang nating 1. Tapos sa 2028, gawin nating 0. Or mas maganda, sa 2025, gawin na silang 0. At wag nang pabalikin pang muli. So, ayun, mga kotsero. At I hope this one of these days, no, at least in my lifetime, makita ko na talagang ubos na ang CPP, NPA, NDF. I hope. All of us can dream, di ba? Wala namang problema doon. So, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito, mga kotsero. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. And pa-follow din po tayo sa ating Facebook page para lagi kayong updated sa mga ganap dito sa aking channel. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless you and see you next time.